Hello mga kamimi, mga kakambing. Update po sa ating bagong goat house na ginagawa. We are now on the 5th days of doing this. 5th days nasa 75% na po. 5 to 6 days. Yun po. Ay hindi. 7 days na yata to. 7 days na itong paggawa natin. 75% na po siyang tapos. Siguro mga 3 days pa. Pwede na po talagang magamit itong ating bagong goat house dito. At kung titingnan po ninyo, parang nakadikit lang po yan sa lupa, pero hindi po, mataas po yan din sa ilalim. Pinadikit lang po natin dito sa banda pilapel, pero dito po sa ilalim yan ay mataas po yan. Pakita po natin sa inyo kasi hinanap natin itong ganitong elevation para po hindi tayo mahirapang maghanap ng mga matataas na pang poste talaga. Ito po ay nasa 5 feet. Pero dyan, 3 feet po yan. Pero doon po sa far this area po, farthest na ano po, ito po, more than 6 feet po yan. Mula sa lupa, more than 6 feet. At doon ay mga 3 feet na rin. Pero yung lupa kasi doon elevated pababa dito. Kaya pag sila ay dumumi yung ating mga kambing mula doon ay papunta na lang dito na lang talaga parang ma-slide lang, mabilis na yan mapunta dito. Yun po yung hinanap natin location dito na naka east-west po mula doon papunta doon para po hanggang maghapon ay tinatamaan po ito ng sinag ng araw mga kakambing. So pasukin natin, mag-update pa tayo nito kung talagang tapos na. Ito po yung magiging entrance natin dito po yan, maglalagay na tayo ng bato dito. Sasara pa natin dito. Yung gagawin po natin dito sa loob ay nakapag selda talaga yan. Gumawa po talaga tayo ng selda iba na design rin po. Parang ganoon na rin doon sa dati nating goat house. Dinamihan na natin dito. Kasi pag time pala talaga na maraming nabubuntis at nanganganak na kambing, hindi po talaga advisable na halo-halo po silang lahat. Kasi yung mga buntis nating kambing po mga kameme, pag nasuwag lang ng konti yan at medyo napadiin doon sa kanyang tiyan, pwede pong makunan talaga yung kambing. Gaya po ng isang kambing natin na nakunan dahil po nahulog dyan, si Kati, ngayon buntis na rin ulit. Nakunan po yan dahil nahulog doon kasi nga sinuwag siya sa puwet, nahulog siya bigla doon sa ilalim, yung tumama yung kanyang puwetan na rin sa hagdanan. Kaya yun po, yun dati yung binidyo natin na naglilimping siya, ngayon po ay condition na po siya. Sana naman ay magiging okay na lang yung baby niya kasi mga baga within the last of this January or February pwede siyang manganak. Yun po, naka-compartment po ito. Ito pong area po ay door po ito, door. Ito rin po ay area ng door at ito. At lahat po yan nakaselda. Lagyan natin ng separator dyan sa loob para po ma-separate talaga yung mga inahin natin na may anak. Kasi pag ang ating inahin po ay may anak at saka nakahalo po sa marami, pwede na rin madisgrasya, pwede na rin masuwag ng mga malalaking kambing. Dapat po nakapasok po sila sa kanilang selda para dun po ay free po yung anak at yung baby ng kambing. Hindi po sila magsusuwagan, hindi po sila magsasakitan, malayo po sa disgrasya. Kung tingnan po niyo para napakasimple lang, pero hindi po yan tapos. Maglalagay po tayo ng yero palibot hanggang doon. May yero po yan sa labas. Lagyan natin ng old na mga yeros para po mas protektado sa hangin, sa ulan. Kasi nag-maximize po tayo kasi nito medyo kulang na sana itong ating bubong dito. Kasi talagang nag-maximize tayo ng length. Pero yung gagawin natin dito, baka maglagay na rin tayo dito sa taas konti ng either trapal or something na makaharang na rin sa direktang tama ng ulan pag umulan ng malakas sa next na rainy season. Yun yung plan natin dito. So at saka dito na rin po, medyo kinuha na rin din dito. Maglalagay tayo ng konting siguro dito. Kahit mga lumang bubong lang, mga lumang yero lang. Konting pabubong paalabas para hindi po siya doon tatamaan ng ulan yan pag magkaroon naman ng ulan ng malakas. So yun po mga kameme, nag-update po tayo lang dito sa ating pinanggagawa sa loob na ng 1 week. Ito yung natapos natin, nag-iisa po tayong nagtrabaho nito.
mula sa hakot hanggang papatayo ito. Ito na yung nagawa natin, na finish natin, mga 75% na po. Hopefully after 3 days po, pag walang ibang emergency work, baka bukas babalik po yung ating heavy equipment na maggagawa ng extension ng farm to market road, para baka maiwanan na naman yan natin dito. So yan lang muna po, nag-update lang po tayo dito. Maya po konti ipakita na rin natin sa dulo nitong video natin yung iba nating kambing, hindi pa sila nakauwi. Naka-range po sila freely doon sa taas. Maya pa po konti ay bababa na yun sila. So para ma-update ko kung ano na yung tawag doon, nangyayari na sa ating kambingan. Si isang kambing ni tatay doon sa kabila, parang mga anak na rin, si Langa, baka mamaya mga anak yun. Sana dalawa yung maging anak niya. Yung dalawang kambing natin dyan sa loob na mga bagong panganak na mga maliliit, andyan po sila sa taas, si Joshua at saka si Samson, kasama ng kanilang nanay. Dyan lang sila binibigyan ng kumpay, ng pagkain sa loob, para po hindi po sila makapag pasyal sa malayo, para hindi masyadong ma-stress yung mga baby nila, kasi hindi pa talaga enough na makapagsabay sila sa habulan o pakipaghabulan o sa ibang part ng farm natin. Diyan po sila kasama ng nanay nila at baby nila, diyan po sila sa lilim. Yan po, andyan lang sila naka-standby. O sige mga langga, maraming salamat. Magkatapat lang yan dito sa lumang goat house ng tatay ko. So yun mga kanini, check lang natin yung ating kambing dito sa taas, kasi 4:45 na, umakyat na yata sila lahat, kasi kusa lang silang umakyat dito, para ma-close na po natin kung ano ba yung kalagayan nila dyan. Yun po, at saka yung iba kasi kanina pinaakyat na ng tatay, at naglalagay po tayo ng balde ng tubig dito. Kunti na lang natira. Okay, they are all here na. Yung iba kasi pinabayaan lang niya na pumasok na lang ng kusa Oh, Joshua. Si Thea, ito malapit na rin itong mga anak Si Armstrong Tingnan nyo si Armstrong, bilis lang lumaki Yan si Samson, yung kulay black sa ulo ng lola niya. Lola niya yan. Yan talaga gusto niya. Kasi ito, malapit na rin mga anak yan. Nakala ko mga anak na yan kanina Here is ito, Maha and Genesis. This is Vox and Kidlat, anak niyan. Yun po. Nako. Ano ba nangyari dito kay Kati? Na ano yata yung kanang tali sa liig. Ayan. Prepare natin yung bukas. Nakukuha siya kasi nakasabit siguro kanina ito sa sinasabit nyo kasi ayan. Sige mga kamimi, hanggang dito na lang update po sa ginawa na nating goat house dyan at sa ating goats dito sa inside ng tatay. Bye bye na.